Saan galing ba yung, ano ba yung warrant na pinag-uusapan natin? Ano ba yung papel na yon? Kung napakinggan nyo yung hearing ng isang araw, si Pastor Kibuloy nga may warrant na pero hindi naman daw kailangan sumuko Yun, Philippine Court na nag-issue nun Ano bang nire-reacta natin? May development nga ba sa ICC o nanggagaling lamang sa isa o dalawang taong hindi naman talaga tagapagsalita ng ICC? In the event po na... Hindi, ang problema ko kung ang hirap mag-react nang wala ako nakikitang dokumento mula sa ICC at hindi ICC mismo ang nagsasalita. At kung pagbabasihan mo, ang napanood ko lamang yata ay si Secretary Remulla. Sabi niya may nakita raw siyang dokumento na parang gusto siyang interviewin. Tama ba? Yun lang yung narinig ko. Pero hindi ko naman nakikita pa yung papel. At kung gusto man siyang interviewin, hindi ko alam kung napadala na siya ng notisya na gusto siyang imbitahin. Papaunahan ko na. Unique at kakaiba ito dahil kung pag-uusapan natin ang nakaraan ng Senado, yung mga naunang Senate President sa kaso ni Senator Enrile, sa kaso ni Senator De Lima, sa kaso ni Senator Trillanes, ang naging pasya ng Senate President sa mga panahong yon, huwag payagang arestuhin ang isang senador habang nagsesesyon ang Senado. In-extend ng konti yan sa kaso ni Senator Trillanes. Huwag payagang arestuhin sa loob ng pasilidad ng Senado. Pero sa labas pwede na o paglabas pwede na. Alam nyo? Pero hindi sinasabing immune siya sa aresto. Pangalawa, sa ilalim ng saligang batas, immune from arrest ang isang mambabatas para sa isang krimen na ang kaparusahan ay hindi lalampas ng 6 na taon. Kung pag-aaralan ninyo ang ICC at kasalukuyan pa lamang namin pinag-aaralan ito, ang parusa sa crimes against humanity na chismis na sinasabi nila, kaya mahirap na yun daw ang ikakaso, ay not more than 30 years. So, ang not more than 30 years ba, pasok sa hindi lalampas sa 6 na taon? Ang batas kasi natin, may minimum, may maximum. Ang batas doon iba So, pag in-apply mo yung konstitusyon natin sa terminolohiya ng batas nila, posibleng pumasok. Di ba? Ang not more than 6 years, pasok sa not more than 30 years. So, pinapapag-aralan namin sa mga abogado ngayon at ako pinag-aaralan din ng abogado ni Senator Bato. So, hindi sa ganun ka simple. Sunod, kung mag-i-issue ng warrant, ito'y puro katanungan lamang. Kung mag-i-issue ng warrant nga ang ICC, kung hindi na tayo miyembro ng ICC, ba't natin susundin yung warrant na inisyo niya? Iba yung may jurisdiction sila nung nangyari yung mga events na sinasabi nila. Dun sa, ngayon, di na tayo miyembro So, legal bang pwedeng ipatupad yan ng pulis? Hindi ko alam ang sagot. Legal bang, pag pinakitaan ka ng warrant ng ICC na hindi na tayo miyembro, anong legal na epekto nandito? So marahil, baka may dagdag pang proseso. Yung tinatawag nating recognition of foreign judgment. Na para madesisyon na ng korte kung tama nga ba yun o legal o hindi. Tapos yung korte natin na lokal ang mag-i-issue. O hindi mag-i-issue, depende sa kanila. Ito'y lahat bagong mga sitwasyon legal na hindi pa natin napagdadaanan. So hindi ko pa masabi kung anong magiging kapasahan dahil hindi pa namin klarong nakikita rin yung mga legalidad na papasok dito. Pinapapag-aralan ko pa rin sa legal ng Senate. Pero SP, the Supreme Court has ordered a rule that during the period na miyembro pa tayo ng Rome Statute, covered pa rin siya. May responsibility pa rin yung Pilipinas to respect the international. Pero ano bang nakasulat dun sa ICC?
May jurisdiction sila pag hindi nagfa-function ang korte natin. Nakahanda ka ba? Nakahanda ba ako aminin na hindi nagfa-function ang justice system sa ating bansa? Na kinakailangan silang manghimasok at makialam dito? Who would decide? I'm sorry? Who would decide whether it's copy? Well, tila nagpasya ang administrasyon na hindi nila kinoconcede yun, kaya nga ayaw nila mag-cooperate. Di ba? Pero isa yun sa requirements ako. May jurisdiction sila dahil dysfunctional. Hindi nagfa-function ng tama. Walang remedy dito. Ang mga biktima at naapi. So, depende. Again, pinapapag-aralan ko, ito yung mga katanungan lamang. Hindi ko ito posisyon, hindi ito posisyon pa ng Senado, pero pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kasalimuot nitong isong to at hindi ganun kasimpleng question legal lamang. Sir, umabot sa point na magkaroon na ng arrest order. Ano yung magiging responsibility ng Senate leadership kay Senator Bato? Protection ng diba siya at papayagan na mag-stay dito sa Senate to avoid that? Well, nangyari na yan dati. Di ba? Mahigit isang buwan yata dito. Mas naalala nyo siguro, si Senator Trillanes. So, we will follow tradition, the practice of the Senate, and accord the same treatment with respect to him. But again, Sally, the issue is, saan galing ba yung, ano ba yung warrant na pinag-uusapan natin? Ano ba yung papel na yon? Kung napakinggan nyo yung hearing ng isang araw, si Pastor Kibuloy nga may warrant na pero hindi naman daw kailangan sumuko Yun, Philippine Court na nag-issue nun So, kung gaano karami siguro ang abogado, gaano karami yung legal na opinion kaugnay sa bagay na ito. So, ayoko munang tuldukan ito. Sorry sir, we will follow tradition, meaning poprotektahan po ng Senate. Meaning, when in session, yun ang susundan ko, when in session, we will not allow any arrest while inside the Senate. We will not allow it to because it will remove or perhaps diminish, that was the reason they gave before. It will diminish the integrity and the prestige of the institution if that is allowed. So, sir, naaral na ng Senate all possibilities. Apo. At scenario na pwede mangyari. Opo, at itong mga binanggit ko sa inyo, mga tanong na pinukul ko rin sa kanila na hindi nila masagot. SP, yung tanong ko lang po kanina. So, nakapag-usap na po ba kayo ni Sen Bacoy? Kanina lang, nag-usap kami tungkol doon, pero bahagyang tungkol doon. Pero mas patungkol doon sa security detail niya. What about it, sir? Ha? What about the security details, sir? Sinusubok. Sabi niya kasi tinanggalan daw siya, di ba? So, pinag-uusapan namin kanina, bagaman bahagya lang kasi nag-CA na kami. Kaugnay ng sitwasyon. Inaalam ko pa lang yung sitwasyon niya. Kasi hindi naman niya personal na binring up sa akin yun. Pero sir, ang rule ng Senate when it comes to the security of each of the members. Well, last night, we amended a portion of the rules. Maliban na lang kung pagod na kayo kagabi at kulang na yung kape. Na ino-authorize namin yung Sergeant at Arms to do what he can to protect not only the institution, the office, the building, and those in it, but also the members of the Senate. So kung ano man yung ibig sabihin nun, pag-aaralan pa namin, ang importante na authorized na yung Sergeant at Arms na gawin yun. Ito'y bugso sa totoo lang. Hindi ng sitwasyon ni Senator Bato, ni Senator Bongo. Ito'y bugso, itong amendment na ito ay dahil dun sa nangyari sa mga pagdinig kay Mayor Alice Go na nagkaroon ng banta sa ilang miyembro at nagkaroon ng ilang question kaugnay sa pag-serve ng mga warrant of arrest at contempt orders ng Senado na kailangan pang dumaan sa pulis. So, inauthorize na namin specifically at directly ang Sergeant at Arms na i-serve yung mga warrant at contempt orders maliban sa pulis.